itong si Sara Duterte na siya na ang presidente ng Pilipinas at nanalo na siya, mga kaibigan. Maliwanag ko. Layo sa kabila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang mga taga-suporta niya sa EDSA Shrine. Pag-ambisyong maging presidente, gate ng Vice. Ibabahagi ko po sa inyo. Heto na, mga kaibigan. Pakinggan, panoorin kung paano naging presidente ng Pilipinas na itong si Sara Duterte. Ito po ang katibayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ho ito. Biglaan na pangyayari. Itong si Sara Duterte na ang presidente ng Pilipinas. Nako, ay bakit nangyayari ho ito? Ito ang matinding ganti laban dito sa ating kasalukuyan, Pangulong Bongbong Marcos. Ang matinding ganti ni Sara Duterte na siya na ang naging presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Paano nangyari ito? At bakit nangyari ito? Napakarami ho ang nagtatanong, napakarami ang nagbibigay ng anumang public opinion. Bakit nangyayari ito? Unahan ko po kayo, hindi po ito fake news. Ibabahagi ko sa inyo ang resibo na itong si Sara Duterte, ang presidente ng Pilipinas. Kaya may pagkakataon po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, huwag po nating taligtaan. Panoorin, unawain ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ay matindi ho ito. Lalong nagalit ho ang taga-suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre nagbubunyi at natutuwa itong mga taga-suporta ni Sara Duterte na siya ang presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Huwag na po nating patagalin. Ako'y sabik na maibahagi po ito sa inyo. Ito ho, pakinggan po natin, unawain hanggang dulo. Nako po, napakatindi nang matutuklasan nyo po dito kung bakit nangyayari ito. Ito po, shout out po sa lahat. Umuelta si Vice President Sara Duterte sa kongresistang nagsabing nag-ugat ang mga gulo ngayon sa maaga niyang pag-ambisyong maging presidente. Gate ng Vice, panalo na sana siya noong 2022 presidential elections kung hindi siya nagpaubaya sa iba. Nagbabalik si Dave Abuel. Yan mga kaibigan, ituloy po natin sa bandang gitna. Ay dito natin matutuklasan kung paano naging presidente ng Republika ng Pilipinas itong si Sara Duterte. Ito po, ituloy natin. Layo sa kabila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang mga taga-suporta niya sa EDSA Shrine. Sinagot din ng vice ang sinabi ni Congressman Jay Kong Hoon na nangyayari ang mga ganitong gulo dahil maaga siyang nag-ambisyong maging presidente. Pero nangyayari ang kaguluhan dahil maaga na nag-ambisyon na maging presidente. Ito nga si Sara Duterte ay atat na nga ho eh. Kaya't ginagawa ng lahat ng kampo sa utos ni Sara Duterte na maglunsad ng anumang rally. Diyan no sa EDSA. Subalit hindi ho sila magtagumpay. Wala naman ho siyang pinaglalaban, mga kaibigan. Nako, ay bago po natin idiretso, ilang komentaryo dyan, alam ko ito ang tinutumbok po natin. Ibabahagi ko po sa inyo. Heto na, mga kaibigan, pakinggan, panoorin kung paano naging presidente ng Pilipinas na itong si Sara Duterte. Ito po ang katibayan.
Sagot dyan ng pangalawang Pangulo. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president. Muli ring iginit ni VP Sara Ayun mga kaibigan, napakaliwanag. Itong binitawan na pag-amin nitong si Sara Duterte na siya na ang presidente ng Pilipinas at nanalo na siya, mga kaibigan. Maliwanag ko, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Ang tinutukoy po natin, mga mahal kong taga-subaybay, disclaimer lang ho. Ito po yung nakaraan na eleksyon na tandem nila nitong si kasalukuyan nating Pangulo, Bongbong Marcos. Ang gusto niyang ipunto ay handang-handa na siya noon na tumakbo bilang presidente. Kita niyo ho, kakating ko muna doon. Kita niyo ho kung gaano mag-imbento ito ng mga sinasabi niya. On the record po ito. Mayroon po itong binitawan ilang buwan sa harap ng stream media sa kanyang press conference na wala siyang ambisyon na maging presidente noon. Wala siyang binalak, mga kaibigan. Ba't ngayon ho, lumalabas dyan sa kanyang press conference, ilang araw lang ang nakakaraan, ay balak niya na tumakbo na presidente. Ayon po diyan sa ibinahagi ko sa inyo na mainit-init pa na kanyang interview, subalit nagpaubaya siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. na pamumulitika Lalo, ha? na ginagawa ngayon ng Kamara. So, huwag nila akong i-gaslight saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa, sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. Una nang lumutang ang umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos Saka po natin talakayin yan. Yung statement ho ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment para ho hindi tayo marambol. Ito, ang medyo naputol na interrupt tayo doon sa aking komentaryo. At itutuloy po natin. So maliwanag ho ang binitawan ni Sara Duterte na binabaliktad ang pangyayari. Na ang punot dulo ng kaguluhan ay si Pangulong kagalang-galang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na may nabanggit pa siya na terrorism. Nako ho, ay matindi. At ito ang mismong bigyan natin ng highlight. Pinapalabas niya dito na siya ang nanalo na presidente noong nakaraang halalan. Subalit, nagpaubaya siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Panalong-panalo na siya, sabi niya. Maliwanag po diya. Naku po ay umaasa ka sa survey. Anak ng katakot-takot ay abogadong pulpul nga ito. Para ka naman bago sa politiko. Sa bagay, hindi na tayo magtaka kung ganyan ang takbo ng iyong kaisipan. Maliwanag po diya na talagang taas noo na siya na ang presidente. At inamin niya na siya na ang presidente noong nakaraang eleksyon. Subalit, pinagpaubaya siya sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ang daming lumalabas sa survey. Na yan ang survey na yan. Itatak mo sa kukuti mo at baka hindi mo pa alam, Sara Duterte ay bihikulo o guide o kuna ng idea. At pwede nating sabihin na isang uri ng pag-mind condition ng mga botante ng taong bayan. Pero that is my public opinion. Nangyayari po yun. Di ba? Maraming saklaw
ng pag sinabing nagbatay ka sa survey. Hindi porke lumabas ka sa survey na ikaw ay top 1, ay batayan lang po yan. Ba't yan po ay walang kasiguraduhan? Ba't sa puntong ito and relation, nabanggit po natin sapagkat pinagmamalaki ni Sara Duterte at ito ang kanyang matinding ganti dito ho sa mga tumutuligsa sa kanya at lalong-lalo na sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na siya na ang presidente ng Pilipinas noon dahil siya ang nanalo sa survey. Kaya ba, ay kung iisa-isahin po natin ang saklaw ng survey, baka po tayo maubusan ng oras kaya pinadaanan ko lang ng kaunti. At pinalalabas niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay ginamit siya. Kaya lang daw nanalo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nandahil sa kanya. At binigyan kayo ng pagkakataon sa Radyo Duterte na mag-rally, napakadaming rally nyo na ginanap na ang agenda nyo ay patalsikin ang aming kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan kayo. Ilang araw kayong nilalangaw dyan sa EDSA. Maging noon pa mga maisog. Walang nangyari. Umuwi kayong luhaan. Kung talagang ang simpatiya sa inyo ng taong bayan at kung talagang ikaw ang nagdala para manalo si Pangulong Bongbong Marcos, dapat ang simpatiya sa inyo ng taong bayan ay nandiyan kahit saan kayo makarating. Ay walang simpatiya sa inyo ng taong bayan Nilalangaw yung inyong mga rally. Dapat matagal nang napatalsik sa pwesto ang kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos kung ang simpatiya sa inyo ng taong bayan ay nasa inyo. Wala ho, maliwanag ho sa itsa, wala. Walang sumasama sa inyo pag hindi kayo nagbayad. Walang sasama sa inyo. Ilan-ilan lang ang lehitimo na pumupunta riyan. Yung karamihan no ay bayaran. May mga ebidensya ho na lumalabas ang PNP na video. So, maliwanag ho na sinasabi mo yung kasinungalingan sa Radyo Duterte. Nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. Nako, kung lang kinulang po tayo sa oras, mga mahal kong taga-subaybay. So, ang gusto kong ipunto dito ay siya na ang presidente noon nanalo dahil sa survey noong pong nakaraang eleksyon. Hindi ko po sinasabi ngayon na siya na ang presidente noon po. Kaya pala ito ay ganito ang galawan at mga aksyon. Nag-aari na ang turing niya sa kanyang sarili ay siya ang presidente ng Pilipinas. Nako, kinulang talaga tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.